Anaton oras sa kabarangay, mayroon na kita 12 minutos na nakalabay ha alas 2. Welcome ha aton na taramdan na Info Centrum. Kumusta na? Pero nalaba ka adlaw, Pasko na uy, inum nala ka adlaw Pasko na. Diri la sinasabot ito na adlaw. Yan na next week, next week na? 2026 ba? Nabisita na ba adto na mga pailaw, mga Christmas lanterns diniha aton probinsya? Probinsya may kamuraya. Sige ayo na kamo paglangan kadto na kamo ha magkalain-lain nga mga bungto diniha aton probinsya ito na Sinirangan Samar para naman feel natin ito kapaskuhan na yan na waray naman bayad. Oo, may na nagpapakiana message ka na Ate Pen may dawa kuno bayad hini nga mga pailaw waray free pero may dabayad kung kumaon ka mo kay negosyo iton ay na mga pa-hub food hub pareho diha aton may Capitol Grounds unina i-feature ta na naman aton giant Christmas tree. So didi naman provincial Capitol Grounds. Kumusta man ito na pan-caroling didaha iyong mga barubarangay? Mga lubiha, mga kaumhan. Andam na ba adto na mga sinsilyo? Kaya adi na maini 19 na. Dapat kuno yan na Ate Pen, waray na siri nga utang laanay. Pero di dahil ito na 16, damo pa ito na utang. Tradisyon ta namang good ini nga, kumbaga karisyuhan, labi na ito na ato na kabataan, napaid kita hini kay Ate Pen, nan caroling, childhood days ta pa, Look forward natin ato na December 16. Welcome ka barangay ato na taramdan na Info Centrum pa na Friday, December 19. Ati Pen na pumida ito ni Yukahampang, kaupod natin di Master Control Engineer Ray Victor RV De Dios. Pinagiton na overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Oo naman, ngadala kami ito na kaalas 3, haluyong na ka-siesta time kamo. Sige abrihila ito ni radyo, pamati kamo ha ato na taramdan nga na alalay la maalalay la kami kung ano ito ni mga borohaton kung napahuway, hintala. Sige la, gurugudti ala kuno Ate Pen ito na pagyakan. Oy, mga Christmas party yan na didi naman Kapitolyo, sked nira yan na ito nira Christmas party December 19. Pero parehon apot na ba next week kay ito ni ba nag-leave na may damang importante nga mga larakton. Pero sige, halaba pa ito na panahon para ito na Christmas party. So didi aton ibang aton hibabaruan nga mga opisina nagkanya-kanyang party tapos yan na naman nga gabi aton ira pinaka-grand Christmas party. Kaupay. Nakita ko din Kapitolyo may dahira mga sinakusakuhin na bugas. Pamati ko kada empleyado may daig ginahatag bugas tikang hiton provincial government. Kumusta na ba iton aton mga empleyado naman didaha City Hall. Marisyo na ba didaha City Hall diniha aton syudad Borongan. Nabatian ko didikan Ate Sok. Di ba atong report ni Ate Sok kanina, aprobado naman aton may dahira mga appropriation ordinance para aton cash incentives, mga special session, didhan special session naging dumara. So may na mga appropriation ordinance, mga resolutions, may pagisumpay hito na budget realignments, mga supplemental appropriations nga di ba pang mga priority development initiatives ito na
city government. Siyempre, itong ginbabantayan, ito na mga empleyado, diri daman ito na taga-city, kasi kung may organized nga union iton ahensya, so may dahin hira tinatawag negotiation agreement, ito na collective negotiation agreement kun CNA. So may dahini insentibo pursuant to DBM budget circular. Salit approved na main didihiton kanan city government. Wow. Amiton kaupayan kay ginbabudgetan ini kada tuig. Salit hinuman iton mamuno ordinansa na iton hiya. Sige, so aton papanmulaton ngan syempre iton aton daman gin babantayan aton mga direkta ayuda. Labi na nga dahiton ang mga senior citizen, damo na dama ito napakiana. Diri aton octogenarian nga nonagenarian nga kana national government iton hiya kay dinhi aton syudad Hitborongan sa iton hiton mga prioridad nga programa aton tinatawag direkta ayuda para hadton mga senior citizen. Diri na kita da mag-iiha kay upod may didhaton budget Upod iton hadton provision han monthly allowances para hiton mga estudyante ay larum hiton direkta ayuda program. Dida ngayon ini kukuha hiton 5% hiton Gender and Development Fund. Man syempre adton kanan mga kategorangan gihapon adton pero natadton ira 1,000 kada ko takay pera na kabulan. Mama Mary manggod ito na Christmas kung makakakarawat hirang ada next week. Hope la kita paglaong maiyahatag labi na hiton mga estudyante kay magkakabalik man ngadto naman kon gawas iton probinsya, gawas iton Borongan na eskwela, kinahanglan man tagi importantihi para iton mga estudyante. Disinwebe minutos na kabarangay nakalabay hanalas 2. Speaking of estudyante, kanina pag-good vibes na kita hadton top 7 han kanan ESO Salcedo Campus. Nagmarka kasaysayan ang ESO Salcedo katapos makaproducer hadton pinakauna nga top-notcher licensure examination for professional teachers. Wow, congrats! Congratulations sa daka na Miss Catherine Joy LM, graduado hadton Bachelor of Elementary Education nga nag-ikapito. Dida hadton kanan bugos ini nga nasod nga top 7 hiya adton iya rating 92.80% adton iya marka. Congratulations an ESO Salcedo Campus. First time hira nga nagkamay-adahin top performer hadton licensure examination for teachers. Ma'am Catherine Joy LM yanain professional teacher na Congratulations sa adipa. Adton Eastern Samar State University naman dinhi aton na main campus top 9. Wow, congratulations nga dakan Ira Shane of Yes Nicart na licensure examination for professional teachers sa Damayni. Congratulations sa top 9 kanan College of Education han ESO Main Campus. Diri din na nagtatapos may dapa usa pa nga campus sa Ladaw adton usa pa nga campus adton Eastern Samar State University. An ESO kan Avid Campus naman may dahira top 7. Wow. Uy, ano ini? Top 7 adton ESO kan Avid. Hero ton ira administrator di da ESO kan Avid.
ESO kan Avid Campus Administrator, maupay nga kilab congratulations nga dakan Dr. Jeronimo Eliado. So tunira naman top 7 kanan September ngayon ini nga 2025 licensure examination for teachers at niya rating 92.80%. Wow. Congratulations sa daka na Jennifer Santayana Bacula. Congrats from ESO kan Avid Campus. Number 7 hapwesto. Dida inihad to na September 2025 licensure examination for teachers elementary level naman himam. So to your rating 92.80%. Kaupay naman talagang nakaka-proud ito ang Eastern Samar State University. Akon kung tagin na mamalakakuha adton kabugusan istorya hadton kanan Eastern Samar State University, pero wala pa didi pag-post adton ESO main kung piramanggod adton ira naman mga passer. Waray pa. Alright, sige matuto kita hini adton detalye na talaga kung pira adton na nagpakapasar kabugusan na nga ESO system. Didahini nga igingawas kakilip la ini igingawas sa December 18 adton na Professional Regulation Commission. Yan. So, congrats na tulong ang mga passers. ESO Main Campus, ESO Salcedo, ngan ESO kan Avid. Pagkalawan ko pa kung may ada pa doon ibang campuses sa Eastern Samar State University. Eastern Samar, pagursahan katauhan, ikaw ako, ugupi ang este. Mga bungtod, dapithan norte, ipapadmaslungan atense, San Policarpo. Bueno ka barangay, nakakilaw na ba kamo? Nakabisita na kamo nga diha Provincial Capitol Grounds? Nabisita na ba niyo adto na Christmas Bazaar? So nangingimbitar ito na pamunuan ito na provincial government nga tangkilikon natin ito na Christmas Bazaar nga na maging banding sites ito na capital site nga ada ito na but nga ini nga giant Christmas lantern. So may nakita dida mga pictures Engineer RV, credit to Kuya Alan Valentin kay may dahiya drone nga gingamit didahadto na formal nga pagpailaw hadto na giant Christmas lantern dida naman provincial capital. So may nakita dida mga pictures pero antes sini halang aton na nahiuna na didiig send didihan aton GC Probinsya nga higugmao. Alright, so nga di kita ito na pagpailaw ito na giant Christmas lantern. So didi naman Capitol Grounds, didi bago ito na new Capitol building didi syudad ito na Borongan. Kundiin nanguna ito na pagpapailaw amuhi Governor RV Ivardoni adton underwater theme nga Christmas tree dida ito na provincial Capitol grounds. Kauupay hiton kung gabi talaga as in giupay ito na color kay na blend nga dahiton na lightings hiton kanana Kapitolyo. So nakadaad to na mga bisita, mga department heads, mga imbitarhan na provincial government. So yada man kamaupay tida nga kuha ni Mr. Alan Valentin nga na may dadida mga private individual nga as in nagpa-picture pa ka na Governor RV. So official iton nga ginapailawan na provincial government adton underwater theme Christmas tree han December 17 na Wednesday nga adlaw. So yadain kuha kundiin gindadag sa adama ito na mga residente, mga mulupyo adto na Christmas Bazaar. So talagsahon nga disenyo iton hiya nagpapakita hin marigon nga marine habitat
han Eastern Samar nga adton world class nga underwaterscapes landscapes sini. So may dihit niyo dida iti nga mga didihiton base, didihiton na medyo half ti pailarum adton na magkalain-lain nga mga underwater landscape nga aada nakapalibot hiton nga Christmas tree. Kung mapakiana ka mo, hinuba kuno iton Ate Pen adton na naghimo hiton nga giant Christmas tree. Ipapakiana ko naman kan Kuya Neil. Nakabatila nga from Katbalogan adton na disenyo. So again papakita iton marig-un nga marine habitat hiton Eastern Samar nga nadto na world-class underwater landscape sini. So yadahi Governor RV pinangunahan niya nga nakita ta naman hi board member Attorney PJ Everdoni nga nadto na mga department heads pera nga department heads, mga empleyado hadto na provincial government ngan mga paghigrani nga mga residente mostly mga taga-alang-alang. So gin-inspire nga dadun niya, naghatag inspirasyon, pagpakian hinamon ka na Sir Neil, ngan iyaliwat ito na igin na pahamtang, ano ba ito naka-inspire na provincial government nga gumamit hiton nga underwater theme, hiton Christmas tree. Kay nagkamay-ada ngay anhi na duha ka adlaw nga pag-pitch para hiton proposed dive resort project. Kumbaga ira iton iginduso nga ira naman iginduduso nga dive resort project hiton Eastern Samar nga dinhi haaton haborongan. Nakadaad ton mga labaw Department of Tourism nga nahibaruan nga out of 19 nga mga presenters ikatulo kita an Eastern Samar. Wow. So karagsin nga nakadaog didahadton na paisan-isan kung hinuba ito na tatagan hiya na prioridad para naman dumara hiton na project. So nag-ikatulo kita na mention ini ni Governor RV didahadton iya mensahe. Plano liwat ini nga i-presentar ngadto naman ha United Nations. Wow. Imagine 19 nga nagapresentar hadton kada kalugaringon nga proyekto pan-environment nga nag-ikatulo kita adton Eastern Samar. Wow, congratulations. Sulat ngan sanholyan 29 minutos na kabarangay nakalabay alas 2. Bisan hino pwede kumada nasa ringhi Governor RV Verdoni. Bisan pa kamo waray kaon kay kuno Ate Pen may dalibre nga pakaon. May man dida baligya nga mga iba-iba nga klasen pagkaon dida iton ira mga stall. Syempre napakiana naman Ate Pen hain ba kuno hira babayad diton ira permit kaya di man hira nag stay ito na provincial capital. So sa ring ni Governor RV dito iton hira babayad ha City Hall. ikaw ako Bisan kundi di ito na venue Kapitolyo hiton ira naman na pagbaligya pero kay iton Kapitolyo sako pa mahit Borongan City so didto hira na bayad ha City Hall. Pero gig-upay talaga na level up ito natin na mga iginbabaligya. Ada ini hiton didihiton Capitol grounds. Damo ini kalain. Hala daw, i-feature natin Engineer RV adton local crochet artist nga tampok yan didihiton Christmas Bazaar ha Kapitolyo. Wow. Kung mukaparte hito na pagsuporta hito na lokal nga negosyo din ato na probinsya nangimbitar adto na provincial government han Eastern Samar. Damo ini nga mga concessionaires sobra inihin napulo sa ring ni Governor RV ngan yada igin babaligya nira iton ira mga produkto ngan usa dida iton mga crochet products. Hinuba ito na tag-adahining crochet products sa ladaw. Kilalo natin, Miss Hana Alferez. Batanan pa ini taga dinhi ato na syudad ito na Borongan. Sa iniya kung tawagan nga crochet artist,
iya iton tag-ada hiton hook up crocheting services. So iya dahito niya mga handcrafted products di dahiton bazaar nga nahibaruan ko nga nagpapahimuhin skirt hi Madam Grace Ivardoni. Imagine iya la talaga gin crochet may da mga iba-ibang klasihin bag. May dadaman na yadaman hinbag kagiupay iya laging crochet talaga naman nga very talented hi Miss Hana Alferez. Nga pamilya Teacher by profession ini kundi ak nagsasayop na feature ko na ingin gin miminala kaagi ko na akon gin surat nga feature story about Miss Hana Alferez pero iya talaga gin sunod adun iya passion adun iya karuyag nga maging crochet artist. So damo ini kalain may da mga igberitay di dahit cellphone, di dahiton bag, may da mga teddy bear, may daliwat mga kalo hinbata, may da mga two-piece, yes, may da mga panparigo nga damo nga iba pa iton iyo pagpapipilian. So ada iton hiya hiton na booth yan na naka-display iton iya mga produkto didihiton Christmas bazaar. Iya la mismo talaga iton himo handcrafted crochet products ada hiton bazaar. So nagtikang hiya haton iya crochet pag crochet grade 6 pala hiya. Imagine ka grade 6 pala may da na talaga ya hilig mag crochet kay may dahad to hira subject hasta pa nga niya may that subject nga Technology and Livelihood Education kon TLE. So naggimpa ko daw hira ginpa himuhan ira project usa nga simple nga proyekto nga nagdalan para maging usahiya na nga entrepreneur. Imagine adto niya puhunan na magtikang palahiya pag crochet 500 pesos. Pero yan nahingangad to na Metro Manila. Ito niya mga produkto dituhan Bahandi Regional Trade Fair, nahingad to nahan Bahandi. Kay kiton kaupayan hini pag magparehistro ka talaga didihito na DTI, kumbaga ma-undergo ka han tinatawag product development. Iton imo packaging, iton imo marketing, igin pupulido iton hiton na DTI. Antes ka sumabak hiton trade fair, so kinahanglan mag-undergo kalaanay hiton product development. So yan kilala na Miss Crochet hiton ginkikilala na yan hiton DTI como usang artist ngan aktibo nga na partisipar hiton mga lokal pati na national nga mga trade fair. Sanglit kinadahiyan ni Governor RV kay may da ngayon ginpapahimo ni Madam Grace. So may dahiagin na order nga mga pan-decor, mga igin na parodi di kung halimbawa iton bag ginabubutangan hin mga nabitay-bitay. Iton nga aran hiton yan nga uso nga paruhit may da mga urusahon nga mga igin na nakabitay di hiton bag ngan yada pahin mga bukad-bukad. As in ka innovative ngan very pait iya pag huna-huna kung ano niton iya paghimo hiton na usa naman nga butang artist talaga. Salid yun kadto inihihan ni Governor RV para naman tagan gihapon hin suporta nga napalitan hadton iya mga product. So may da nakita gindadasig nga crochet artist dinhi aton na syudad hiton na Borongan, hangaran ka na Miss Hana Alferez. Sana po nito niyo mga kabataan may da mga hilig di da pala hiton nakikita na niyo hilig di da pala hiton na good ti ay pahira. Sana ato na buligan nga pagdako na in ma-inspire hira nga mahimo nga ira na daman
pagkakakitaan. Kay dati habila niya doon pagro-crochet, so yan na naman income, livelihood na ginkakabuhi na, pakabuhi na ni Miss pakabuhi na ni Miss Hannah Alferez. Again, congratulations hindi naman nga pagdaragan hini nga ato na batan-un ang crochet artist dinhi syudad dito na Borongan ngan masyado nahin ka aktibo ito na kanana Department of Trade and Industry, pa-trade fair, local, regional, pati na dito pa Metro Manila. So bisita kamo kay damo pa ini ito na ada nga iyo kikita, iyo tatadihan kay may daliwat mga pagkaon para naman makabulig kita ito na aton mga MSMEs, mga lokal nga mga entrepreneurs dinhi aton probinsya hiton Sinirangan, Samar. Yan na kay Pasko na, maglipay na kita, ayaw na gad kita. Uy, maupay nga klup, happy viewing, nga da naman kan Ate Christina Adaw, good PM, Ate Pen, happy listening, nga diha MPS sa may dolong kan Sir Danilo Apelado. Maupay nga klup nga da kan Sir Danilo Apelado, hiton may dolong Municipal Police Station. Good afternoon. Na kay Pasko na, atong ipakita, Pasko kalipay, lapisan mga bata, ipaabot pag-iuma, ang pagkamuro. Yes, ipaabat naton naton paghigugma Spirit of Christmas. Ito nagugma nga dahito nato na mga kababayan. So gaditon ka barangay adto na nahitabo dito na katatapos lano nga DepEd Pasidungog Award sa 2025 nga may tema lamrag na DepEd Sinirangan. Nakalabay adto nga Martes dito naman the Tropics Hotel barangay Barasa Palo Leyte Martes. So may nakita din ang mga pictures sa Engineer RV kundiin pangunahan ni school sa division superintendent hadton Eastern Samar Dr. Antonio de los Reyes. Nakadakihapon Assistant School sa Division Superintendent Dr. Raymond Capacite. Upod aton iba pa nga mga opisyal na DepEd. Maupay nga kilip nga daka na Dr. Marixel Caspe Everdoni iton SGOD Chief. Pagkilala ini nga dahadton mga magturutdo, mga kawani hadton DepEd, pati na adton mga partner stakeholder hadton DepEd, hadton ira dedikasyon na serbisyo nga hitaas nga performance. Syempre kategorya nga most supportive stakeholders pasidunggan hira Congressman Christopher Shin Gonzales. House Minority Leader nga na 4P sa Party List Representative Marcelino Libanan, Governor Ralph Vincent Ivardoni, Vice Governor Maricar Sison Gutisan, ngan nga tanan nga mga municipal mayors hanbugos nga probinsya. So may dahini daman mga awardees at tikang hatunira mga kapartner, mga stakeholder, ngan sugad man tikang mismo hadton Department of Education Eastern Samar. So may dahira tinatawag 2025 Regional Praise Awardees. Adto mga empleyado ini mga magturutdo adto DepEd nga maupay adton performance sa patuman hadton ira mga trabaho. Hirahino ini adton 2025 Regional Praise Awardees. Dr. Rhea Coles, Gender and Development Coordinator. Sugadman Dr. Imelda Gaida, Technical Assistance Coordinator. Dr. Venus Cuesta, Human Resource Development. Zyril, Sir Zyril Chiquito, ito ang Education Program Specialist 2 ngan Dr. Melvin Dante, ito ang Assistant Schools Principal 2.
So may da naman hira tinatawag Superintendent's Excellence Award Division Pasidungog Hall of Famers. Wow. So daruda mo ini adto na makarit talaga haros pero permi na inhira nakakakuha every year end nakakakuha hirahin na pasidungog. Adi naman ato na pamatian na Engineer RV adto na mensahe adto na kuha lakitaan o didahan iya kaparti adto niya mensahe Congressman Shin Gonzales. Hiya ini adton guest of honor ngan speaker. Ngan susundan hini aton pamamatian daman adton haliputay nga mensahe ni Governor RV Iverdoni. Unahang talaanay hinubadton na nakauna dida Governor RV Iverdoni aton na pamatian adton iya message. He also took the time to be with us as our most supportive stakeholder and our keynote speaker for today. So palakpakan natin ni Kong Shin Gonzales. Yes. And syempre, I'd like to greet each and every one of you, and ating mga district heads, ating mga school heads, and other personnel of the DepEd Eastern Samar family, again, mong may nga kulog po, haiyo. First and foremost, pasensya na lang muna kung akong pagsunod kanina, medyo zombie tignan kasi first flight kanina nga na-delay tapos medyo na-late liwat ako hanamon event kakulog, so medyo wala pa akong tulog. But anyway, talagang pinush ko na baka bisita liwat din haiyo DepEd. I really try my best effort to attend events such as these. But I guess for my message, on behalf of all of our awardees, from the stakeholders, nagpapasalamat kami haiyo ng mga guro naton, mga personnel naton DepEd yung nagkatrabaho para ito naton kabataan, para ito naton sektorhan edukasyon. Of course, we appreciate that you are giving us the recognition, para kung ano matatamon mahibubulig haiyo. And I'm actually very grateful also to our municipal mayors because ay ako na masiring haiyo, although maaraw naman kamo ito, halibelahan mga LGU. Bisan din hiya province, pero of course medyo darado ko itamon pondo. Pero most especially ito natin mga munisipyo, they don't really have that much resources. Diba tama po ba ako? Talaga pahirapan yung resources dyan sa mga LGUs natin. But now, since also they are recognized and awarded by the DepEd family, atong Eastern Samar Division, kasi nakakabigay tayo kahit yung mga maliliit-liit na bagay. And hopefully na-appreciate niyo po yan. Because again, it's very difficult to pull out funds dyan sa local level. If I'm not mistaken, meron nandito ba si Mayor Amado? Si Mayor Amado, yung budget nila pag dumadaan dati, nung nasa Sangguniang Palalawigan, parang hindi pa umaabot ng 100 million yung budget nila. It's very, very little, very little. But here he is now as a stakeholder, a supportive stakeholder to DepEd. Because as your local leaders, as your local chief executives, we try to do the best that we can to give you the resources that you need. Diba? Pagpasensyahan nyo na lang po na hindi talaga namin kayang saluhin lahat, but we try to the best of our ability to help our children and to help you, to help our classes, our children, and the sector of education in the province of Eastern Samar. And sana magpadayon pa itaton mga bulig para ito naton mga students. Kaya nagtibikang malaki tayo na. This year was an election year. Diba? So, for some of us, nakakalahati pa lang kami ng taon. Diba? And we have more to prove in the coming years sa inyong lahat. Because I'm sure, not just on the level of the province, Tikan Hamon, Itakon Opisina, I'm sure that even in the levels of our municipalities, even Congressman Shin, we are putting a priority on the sector of education. Diba? Because we want to really uplift our students and of course our teachers. Ayan. Okay.
So, nabatean niyo at sangkay no ang kapartihan na mensahe ni Governor R.V. Iverdoni at doon na pagpatapod na padayon nga suporta na provincial government nga da naman hiton na DepEd Eastern Samar Division, syempre para hiton na kaupayan han mga magturot do ngan kabataan. And later part hadton iya naman message adto igin sumat nga siring ni maupay ining notisya no para naman natikang kan Education Secretary sa ani Angara kay nagsumat ha iya durante hadton ira pagistorya nga magtutugot na mas dako nga papel nga dahadton mga local government unit para makabulig nga dahton sektor han edukasyon. So po pwede kumbaga kung datihan DPWH adton pagpatuman anuhan mga proyekto yan na kumbaga po pwede na. So by next year, may dadaw hiton guidelines para sunod nga tuig, kung may daman mga pondo, iga-allocate nga dahiton DepEd, ida-download na hakadatag sa nga local government unit. Bueno, adi naman ka barangay, adton na mensay, adton guest of honor, ngan speaker, Congressman Sheen Gonzales. Adi aton pamatian ang kaparti naman, hadton iya mensahe. Every municipality, with the leadership, of course, of the League of Municipalities of the Philippines President Eastern Samar Chapter, Mayor Angelisa Gonzales Juan. Pasensya na, hindi ko na pag-uusaw-usaon itong mga mayors. Schools Division Superintendent Dr. Antonio de los Reyes, para pakinaton. Assistant SDS, Dr. Raymond Capacity, para pakiliwat natin. First, nagpapasalamat ako. I'd like to thank the DepEd family na pag-invite ko akon. Before ako lumakat Manila, nagtawag si Congressman Nonoy Libanan hakon. Nagsiring niya, please tell the DepEd family that he cannot join. Kung Nonoy, the minority leader cannot join hindi na event. So nasiring niya nga pagi na niyuhin na inin pag-intindi. As we all know, nga usahiya nga member hiton na bicameral conference. Waray pa pagkakaturuhay, waray pa pagkakausa itong Senate and Congress. So damo pa nga mga deliberasyon, damo pa nga mga istoryahon. So he cannot join. But nasa niya, just tell them na bisan mo hiya, ito niya kasing-kasing, nakikiduyog hiya, hiniya na ang event ang atong paghatag mga awards. Education, at its very core, is a shared responsibility. It is never the work of one office, one leader, or one sector alone. Ang edukasyon, ito sa mabungahan pagburupli, aton mga magturuddo classroom. Ngayon mga kaganak, aton kalugaringon panimalay, nganhan nga tanan nga partihan komunidad hakada adlaw nga suporta hanaton estudyante. Kunada kita pagkaurusa hinano pa man nga panuyo nagiging posible ang mga butang nga kunhan una makuri nagiging posible. Naghihimo kita mga pitad mga paagi nga maabot ini nga aton mga higya. When we speak of unity, we are not speaking of sameness. We are speaking of shared purpose, different roles, different strength, but one direction. Kada usaha aton, may da parte hindi nga pagpaangbit maupay nga mga ideya ngan kusog para hinusa nga panuyo ang kaupayan ngan kabubuason hanaton kabataan ngan hanaton komunidad. Allow me
me to share simple experience. During one of my visits to a public school in Eastern Samar, diri pa po ako to congressman. I was the national coordinator of the 4-piece party list and at the same time, the chief of staff of Congressman Nonoy Limanan. Natagal ako ini gayon pagpalibot han Eastern Samar, han mga schools, especially pag-check han mga school buildings ni Congressman Nonoy. I met a teacher who quietly told me, "Sir, kulang pa po kami pasilidad. Pero di rin po kami kulang hakasing-kasing ng dedikasyon. Hini nga akong mga nanibatian ng mga pulong. Sinunod ini hanakon kasing-kasing. Ngan ginbutang ko hanakon kalugarinon. Nga matagal nga ni ako ini gayon. Makapagsirbing ahaw itong probinsya ni Eastern Samar. Akong tatagan hingkidadakui nga pabor. Ngan paghatag hingdamo ng mga kaupayan itong Department of Education itong probinsya ng Sinai. And now, I am here today as your representative of the province. Siguro, haakon 5 kabulan, pero ba? Yeah, 4 months, ipa 5 months, damo na ako na niambag ang parte edukasyon ito natin probinsya at sinalang sama. Sa akong co-author, han tunabati kamo han last mile bill, han kongreso, nga kundiing pagpakita ini hinusang paghatag importansya han mga kahagrayuan nga mga eskwelahan han bungkus ng Pilipinas. This is House Bill 4745. The proposed last school act. Usa po ako hinihinga ng co-author. Kaya ano nga ginbuhat ko po ini? Hais ng Samar, ginadamu pa itong mga schools. Nga ura-urahin kataya o mga lugar nga diri na asikaso. 2 months ago, a month ago, nagbinagtas ako ikan ng munisipyo han may maslog ngadtuen usa ka barangay San Roque. Ura-urahin kataya nga lugar. Kaya ano nga ginbuhat ko? Para ko bato ng mga tao. It's not just the people whom I want nga makipaghalubilo. My main reason is to check that quality of education in that barangay. Okay. Kinita ko, So, buwas hiton weekly news recap aton tatapuson aton mensahe ni Governor ni Congressman Shin. So, aton iabot ipasabot nga ang edukasyon pulong pa ni Congressman Gonzales sa dawgod ining resulta hiton kolektibo nga paningkamot tan mga magturutdo kag anak ngan bugos nga komunidad. Ato nabatian na sa ringhiya kung may pagkakaurusan komunidad anuman nga panuyo nagiging posible bisan pa kuno ang mga butang nga hadto ginuna-huna nga makuri o imposible, di ba? So waray sama hito nagbuburublik. With that note, sigintalaanay, malisan siya anay kami temporaryo para haaton na taramdan na info centrum. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda nga nasugad man na kaupod natin di Master Control Engineer RV Dadios. Ati Pen na pumida ini na sa ring damo nga salamat. Advance Merry Christmas nga utro malipayon nga kelep haaton nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Mapay nga kelep ka barangay naton na oras sa 5 minutos pa ug sa magala sa 3 para naton na news update. 20 bigas sa program igin na lunsad sa Eastern Samar haylarumhan na 20 bigas sa meron na sa este. Ada natoon report.
Radyo Pilipinas Report. Iginlunsad ang Department of Agriculture Regional Field Office 8 kaupod ang National Food Authority ngan ang gobyerno probinsyal han Eastern Samar ang programa nga benting bigas meron na sa este dinan Disyembre 15 ha Provincial Capital Gym ha Borongan City. Kakaiba na aktibidad kay abri ini nga tanan nga konsumidor ha probinsya. Diri ila mga vulnerable nga sektor. Inian iginpahayag ni Elizabeth Hugo, Rafi Staff han DA Regional Field Office 8 ha programa nga usapang agrikultura didan Disyembre 18. Sumalakan ni Hugo katuyuanan han programa nga maghatag hindi kalidad nga abot kaya nga bugas ha kantidad nga 20 pesos kada kilo base mapaubos ang gastuson han mga panimalay ngan mapakisug ang seguridad ha pagkaon. Ha paglulunsad na hibaligya ang 200 kasakong ang lokal nga bugas nga may limitasyon nga 5 ka kilo kada pamilya. Por lo menos 2,000 ka pamilya ang nakabenepisyohan programa. Ha iya mensahe nagpahayagin pa sa salamat hi Provincial Agriculturist Virgilio Capon hapadayon nga mga programahan nasyonal nga gobyerno ha Eastern Samar. Sumala ha iya dako nga bulig ang benting bigas tungod kay nagahatag ini hindi kalidad nga bugas haabot kaya nga presyo. Dugang paniya diri ilah pagbaligya natatapos ang papelhan Provincial Agriculture kundi pati ha pagsuporta ngan pagmonitor han produksyon han humay ha probinsya base masiguran igo nga supply hin bugas. Gintagan hindoon naman ni DTI Provincial Director Thelma Samonte nga padayon lan ira pagbuli ha mga parag-umangan benepisyaryo lakipnan pa sa salamat kan Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ha programa nga benting bigas meron na sa este. Ginawag liwat ni ang publiko nga buligan ang gobyerno hapag pasamwak nga maupay nga bugas ini nga mapapalit samtang nagpapadayon ang DTI hapag hatagin bulig ha mga nanginginahanglan. Sumala naman kan Gina Swasba, Assistant Provincial Agriculturist, ang programa katumanan ng saad ni Presidente Marcos Jr. nga Rice for All bisan ano pa man nga sektor ang gintikangan. Samtang nagpahayagin kalipay Amelia Capones darahan pagiging inklusibo han programa ngan ginseri nga dako ini nga kagaanan ha ira pamilya. Naglalaom hiya nga magpapadayon pa ang benting bigas base mas damo pa nga mga mulupyo ang makakabenepisyo. Para habagong Pilipinas, ini Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang upat nga brand new police patrol cars igin na turnover ha LG Borongan ha City Police Station. Ang detalye report ni Kurt Sibricos. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga gintubyan han City Government o Borongan ang upat ka unit hin mga brand new police patrol car ha Borongan City Police Station Huwebes, Disyembre 18, 2025. Ang nasabing mga sarakyan in magagamit sa pagpatuman iton police visibility, law enforcement operation o pagresponde iba pa nga panginginahanglan. Pinangunahan ang programa ni Acting City Mayor Emmanuel Chusongco kaupo ni City Councilor Fritz Bailon Oy, Peace and Order Committee Chairman Mr. Ariel Cuna, City General Services Officer ngan Police Lieutenant Colonel Silver S. Cabanillas, Acting Chief of Police ng mga kapulisan ng Borongan City Police Station. Amin sa ni Acting Mayor Chusongco, iyagin pahayag nga ang LGU Borongan inagtalinguha para makatagin sugad ng mga higamit para ang kapulisan para makabuligin na mapagsigpa ito na pagpatuman ito na seguridad ng syudad. Yan na po, nagka-mayada kitahin na kitahin na seremonyas, pag-turnover ng atin upat nga police car para ngalihan aton PNP. Kami din sa LGU, naintindi lang kami nga aton kapulisan ng hinginghanglan pa mga mga equipment. So, kasi pinaagihan natin na kami yung tayan, yung ating sanggunian, yung ating mga konsihalis, vice mayor, naniguro kami nga magkahatag na malaki ay nga bulig din ating mga kapulisan kay sa yung pinahanglanan mga good equipment ating mga kapulisan. Madako, kinikita ng madako nga bulig ating hinaging nga labi na atong peace and order din ha syudad ng Borongan. Ginpahayag naman ni Konsehal Uy nga nakaan na bulig hini nga mga sarakyan na pagpatuman ito na seguridad nga na maragmit na pagresponde kung may mga insidente labi na kung mahipatuman na aton ginlalara ang pagtigdong hin mga police substation na norte o gasur nga parte ang syudad. Yan na po ay nagkakamaya na kita yan na blessing yan turnover po na aton upat nga PNP service vehicle po which is funded by LGU Borongan and of course nagpapasalamat po kami ang leadership po natin Mayor Nagda
and well supported also ang aton yan na acting mayor, Susungko, nga nandares also ang aton mga city councilor Hamburong. Makalilipay yan na po, di po, ang output na po ini, ang aton mga hingyap para makabulig din atong syudad ng Borongan. Dako naman anton pagpapasalamat kay Police Lieutenant Colonel Cabrillas apadayon nga suporta iton LGU Borongan kan acting City Mayor Tusongko nga mga membro iton sangguniang panglungsod sugad man kan Mayor Dayan Agda paghatag hin mga patrol car nga ira mga gamit iton police visibility ug iba pa nga mga law enforcement operation nga maragbit sa pagresponde para iton kamurayawan han syudad han Borongan. Nagpapasalamat po ako local government unit of Borongan City sa pangunguna ni Acting Mayor Emmanuel Chusongko. Paghatag gini nga patrol car sa amon nga mga kabulig ito namon visibility nga nito namon mga response. Namon po nga salamat. And also I would like to acknowledge the support also of our mayor, Mayor Jose Ivan Dayan Agda. Sir, salamat yapon sir ani mo support Borongan City Police Station. Para bagong Pilipinas, Kurt Chibricos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat, Kurt. Amo adto ka barangay ang aton news update, ang aton oras 1 minuto na ang nakalabay halas 3. Utro mo pay nga kalap. Pilipinas, Kurt Chibricos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.